5 Mid-Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas. At Ibanggang, Dumaba ka dyan! nagbabalik at may bagong modus kung saan patutulugin ang target nilang foreigner. Kaanak ng pinatay na pulis Maynila at naarestong sospek nagpang-abot sa presinto. Nag-viral na imburnal sa Makati, ginagawa raw motel ng mga adik. News 5 exclusive. Mga tirador ng kable sa pool sa video. Takot sa NCAP. Mga rider nagsisiksikan sa motorcycle lane kaya parado pati ambulansya. At eto na nga, sisilipin natin ang mga tigasing eksena sa TV5 action serye na Totoy Bato. Suntok at mura ang inabot ng isang suspect mula sa kaanak ng pinatay niya umanong pulis Maynila. 10 taong nagtago ang suspect bago siya natunton. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Hindi nakapagpigil ang emosyon ng babaeng ito nang makaharap ang isa sa mga itinuturong suspect sa pagpatay sa kanyang kapatid sa Tondo, Maynila. Puro kayo inosente. Pag nakakadisgrasya kayo, wala kayong alam. Ano kayo, maanghel? Itong mga to. Taong 2015 nang mapatay umano ng suspect ni si Arnulfo Aniceto at tatlo pa niya kasabwat si PO3 Leonardo Bautista. Sangkot umano ang grupo sa iba't ibang krimen sa Tondo, gaya ng robbery hold-up at paggamit ng illegal na droga. Magpapark po sana ng motor niya yung biktima. It so happen po ay inabangan po siya dun, ng mga suspect po. Binaril po siya sa dibdib. Nauna nang naaresto ang dalawa pang sangkot sa krimen noong 2017. Tututanggi naman si Aniceto sa paratang. Wala po akong alam dyan sa mga kamag-anak. Wala po akong alam dyan. Ayun lang po ang comment ko sa inyo. Tinutugis naman ang isa pang miyembro ng grupo na si Michael Flores. Nananawagan po ako kung meron po kayong leak o nakita nyo po yung tao na to. Actually, itong picture na to is 10 years ago na. Kumbaga, matagal na talaga siya nagtatago. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Patay matapos saksakin sa likod ang isang delivery rider sa Bacoor, Cavite. Kabilang sa tinitignang motibo sa krimen, selos o personal na galit. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nakaandusay at wala ng buhay ang delivery rider na yan na matagpuan ng mga pulis sa NSGV Green Valley sa Bacoor, Cavite. Sinaksak sa likod ang rider. Nahulog pa siya sa motorsiklo matapos ang pananaksak. Base sa investigasyon, posibleng pauwi na ng Las Piñas ang rider na si Christian matapos mag-deliver. Nangarangin siya at saksakin sa likuran. Ni-report lang sa amin nung tanod na nakatira dun sa lugar na pinangyarihan. May humabol na lalaki na sinaksak na siya sa likod. Walang nawalang gamit sa rider at hindi rin tinangay ang kanyang motorsiklo. Selos sa personal na galit at tinitingnang motibo sa pagpatay. Para sa babae daw. Siguro merong asawa yung... Patuloy na tinutugis ng Bacoor Police ang suspect sa pananaksak. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ginawa umanong motel ng ilang tambay ang nag-viral na imburnal sa Makati. Naging lunggarin daw ito ng mga nagdodroga. Nagbabalik si Gary De Leon. Mula sa imburnal, isang lalaking mahaba ang buhok ang lumabas. Nagulantang ang mga motorista at ilang nakakita sa kanto ng V.A. Rufino at Adelantado Street sa Makati City. Pagkalabas ng drainage, kumaripas ng takbo ang lalaki. Instant viral siya. Nakuhanan pa ng video ang loob ng masikip na imburnal. At kanina, pinuntahan ng News 5 ang naturang drainage. Sementado na ngayon ang bahagi nito at hindi na makakalusot ang tao. Napag-alaman din namin mula sa isang secure roon na meron daw pala talagang mga tumatambay sa imburnal.
Binansagan nga yan ng ilan bilang drainage motel. Hindi lang yan isang beses, marami na ang pumupunta dyan. Mapapayat sila, sir. Pag nasa loob na sila, mga kalating araw bago sila lumabas. Kahit masikip ang loob ng imburnal, may mga pagkakataon, 2 ang nagkakasya dito. Dami yan sila dati, hindi lang 4. Ngayon, may babae 2 pumupunta dyan. Tapos yung bading, mga kalakal boys din yung iba eh. Nag-iimbestiga na Makati City Police tungkol sa mga tambay ng imburnal. Tinitingnan din daw nila ang posibilidad na ginagawa itong drug den. Ininspeksyon na rin nila ang drainage. Sa nakita natin, may yung mga kutingting, kinukutingting niya sir na mga maliliit na plies, sira-sira na yung mga wires na maliliit na pinutol-putol sa dya, at may yung mga damit na at saka bag na mga tela na bag na madudumi talaga, as in talagang parang taunan na ito na ginagawa niyang parang bahay-bahayan niya doon. Sinubukan din ng mga pulis na hanapin na lalaki sa viral photos pero bigo sila. Patuloy namang magbabantay ang mga otoridad para masigurong wala nang makakapasok sa drainage motel. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Kung saang mutya ng Section E ay dehado si Yuri kay JJ, baka naman para siya kay Jada. May chemistry raw si Robin Angeles at Jada. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Moving on from pambansang sad girl era, all things happy na para sa bagong royalty ng diva na si Jada. I'm dabbling back into acting and magkakaroon na ng magandang balance yung acting career and singing career. Speaking of acting, papasukin na rin ni Jada ang hit na Wattpad adaptations ng Viva. Bukas si Jada na may makatandem pero gusto niyang sundan ang yapak ng Viva greats na sina Sharon Cuneta, Sara Geronimo at Regine Velasquez. Big deal din ang launching ng Viva kay Jada dahil present ang Viva Big Bosses headed by Vic Del Rosario. Abangan si Jada sa mga project ng Viva soon. Isa naman sa siniship ng netizens kay Jada si Robin Angeles. Pero teka muna, dahil in his soloist era muna si Robin. Todo na nga ang preparation ni Robin para sa kanyang first Viva One lead series na Seducing Drake Palma. Yung workshop kay Miss Ana Fileo, hindi po mawawala yun. Lagi ko siya nire-request pagtapos ng mutya. Kasi sobrang, yung mga tinuturo po ni Miss Ana, i-assess ka niya. Anong kailangan mo? Ang galing, sobrang galing. Pero bago yan, gabi-gabing panoorin si Robin bilang si Yuri Hanamichi sa ang mutya ng Section E sa primetime primera ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, paniningil ng dobleng pasahe sa mga paserong plus size, labag sa batas. Mga matatandang babae at lalaki sa Makati City, kinakaibigan daw ang ilang dayuhan saka patutulugin para nakawan. At lalaki nagnakaw ng cellphone para raw makapanlalaki. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video ang isang magnanakaw ng cellphone sa Cebu City. Pag-amin pa ng suspect na gawa lang daw niya ang krimen para magkapera para makapanlalaki. Nasa frontline ng balitang yan ang ating News 5 Visayas correspondent Sean Aroa. Todo post pa na parang model ang customer na yan sa Cebu City. Happy pa siya sa video na naging susi kaya ito siya at nakakulong ngayon. Ang kasalanan niya, pagnanakaw para raw makapanlalaki. Sa CCTV ng isa pang convenience store, kitang rumampa ang suspect. Saktong tulog ang bantay. Kaya naman, walang kaabog-abog niyang kinuha ang cellphone sa lamesa.
5 segundo lang nakapagnakaw agad siya. Ang pagnanakaw na yan na nasa poll sa video, ipinost sa social media para matunton ang suspect. Dito na nga siya nakita sa isa pang tindahan. Yun nga lang di na nabawi ang cellphone pag-amin ng suspect. Ginastos ko sa mga barkada ko at aliw ko ng lalaki ako. Mura lang, 150 lang. Sa ngayon, nakakulong siya sa Mambaling Police Station at maharap sa reklamong pagnanakaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas. Dumarami ang nagrereklamo sa LTFRB kaugnay sa paniningil ng dobleng pamasahe dahil lang mataba ang pasahero. Babala po, bawal yan at may katumbas na multa. Nasa Frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Porket mataba, doble ba dapat ang singil sa pamasahe? Ang ilang pasaherong nakaranas niyan, aminadong plus size sila. Pero masakit daw na ipamukha pa yan sa pampublikong transportasyon. Hindi ko naman nga po talaga sinasadya na parang ma-occupy talaga yung seat na hindi ko naman dapat talaga ma-occupy. Nakaka-offend siya sa akin bilang estudyante, bilang tao na rin po. Tao rin kami na may pangangailangan. Hindi rin kami mayaman para magbayad ng doble. Kaya po dapat sa katulad namin na medyo may katabaan, normal lang po yung bayad. Ramdam ko naman kung talagang kailangan, okay lang po. Pero hindi po ba offending din, sir? Kasi offending po sa akin, pero i-favor kung kailangan naman po, okay lang. Hindi naman po ako nagreklamo or something. Kung kailangan singilin po, okay lang naman. Pero tama nga bang singilin ng doble ang pasaherong plus size? Tinanong namin ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ito ang kanilang sagot. Ang bayad ng pasahero ay isang tao lang kasi isang pasahero, isang tao. Diba? Ngayon, kung ang pamasahe na yun is regardless of your size, regardless of your appearance, no? Hindi kasi base yung pasahe sa gross weight ng tao. Ayon pa sa LTFRB, dumarami ang reklamo ng overcharging o yung paniningil ng doble sa isang pasahero kaya naman naglabas sila ng paalala. Labag yan sa batas at may multang 5,000 piso. Maaari ring matanggalan ng prangkisang driver na paulit-ulit lalabag dito. Para naman sa pasaherong makakaranas ng diskriminasyon o dobleng singil sa pamasahe, maaari magsumbong sa LTFRB Hotline 1342 sa email na nasa inyong TV screen, pwede ring mag-message sa social media pages ng LTFRB. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, 2 Zumba instructor, bakit nagsuntukan? At modus ng mga matatandang babae at lalaki umano sa Makati City, pinatutulog ang mga dayuhan saka nanakawan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Magdamag na binuntutan ng China Coast Guard ang barko ng Atenito Coalition sa West Philippine Sea. Pero hindi nagpatinag ang grupo at matagumpay na naidaos ang concert sa dagat. Live mula sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kumusta ang kauna-unahang concert sa dagat? Cheryl, mission accomplished. Yan ang assessment ng Atenito Coalition sa ikatlong civilian mission nito. Ayon sa grupo, naging matagumpay ang pagdaraos ng kauna-unahang konsyerto sa West Philippine Sea sa kabila ng hamon mula sa China at masamang panahon. Sa gitna ng karagatang pinag-aagawan,
Tila mas naging makabuluhan ang pagkanta ng Lupang Hinirang sa konsyerto ng Atin Ito Koalisyon sa tapat mismo ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sa bawat linya, mistulang inukit muli ang ating soberanya. Teritoryo namin to, ba't kayo nandito? Ito'y tahanan namin ibibigay. Mga local at international artists ang nagtanghal sa kauna-unahang konsyerto sa dagat. Kasama dyan ang P-pop group na Horizon na pinili raw gamitin ang kanilang tinig sa pagmulat dahil hindi lang sila mga mang-aawit kundi kasama rin sa pakikibaka. Ngayong nataon sa National Flag Day sa araw ng Watawat, sining ang naging sagwan, musika ang naging bandila at ang mga alagad ng sining, sila ang naging bagong tinig ng paninindigan. Sa gitna ng laot, isinasabuhay ang mensahe na ang West Philippine Sea atin ito. Hindi naging balakid sa biyahe ang magdamag na pagbuntot ng mga barko ng China sa TS Kapitan Felix Oka. Tanghali kanina nang marating ng barko ang territorial waters ng Pag-asa o nasa 2 nautical miles mula sa isla. Isa ang peta sa naging bahagi ng civilian mission. At pagpapakita dun sa ating mga frontliners, fisher folks, and mga coast guards and all that na hindi sila nag-iisa, na meron silang kaalyado, kaagapay doon sa buong pagharap sa usapin ng West Philippine Sea. Kasama rin sa misyon si Kiko Aquino D, pamangkin ng dating Pangulo Noynoy Aquino na nagdala sa Pilipinas sa tagumpay sa The Hague noong 2016. Yung arbitral ruling sa West Philippine Sea is isang napakalaking legacy ng Tito Noy ko. I think it was very important na sumama po tayo dito. Cheryl, nasa 3 barko ng China Coast Guard at 22 Chinese militia vessels ang nakapalibot sa Pag-asa Island. Bukod sa konsyerto ay namahagi rin ng libreng diesel sa mga mangingisda mula sa Pag-asa Island ang Atin Ito Koalisyon. Sa ngayon, Cheryl, ay pabalik na kami ng Maynila at binabaybay namin itong West Philippine Sea at nasa likod ko ang ilan sa mga volunteers ng Atin Ito Koalisyon, mga kabataang volunteers at maging mga mangingisda. At Cheryl, live mula dito sa West Philippine Sea. Atin ito! Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Sa ibang balita naman, binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang kauna-unahan at pinakamalaking greenhouse facility sa bansa, ang Metro Pacific Fresh Farm sa nasa San Rafael, Bulacan. Kasama ng Pangulo si Metro Pacific Investments Corporation Chairman, President and CEO Manny V. Pangilinan. Ang naturang 3.5-hectare greenhouse facility ay gumagamit ng modernong teknolohiya sa agrikultura. 9 na beses itong mas produktibo kumpara sa tradisyonal na farming method. Ang inisyatibong ito ay bilang tugon sa pagpapalakas ng food security ng bansa at mahikayat ng mga Pinoy na kumain ng gulay. Ang greenhouse ay nasa pamamalakad ng Metro Pacific Agro Ventures Incorporated, subsidiary ng MPIC. Si Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Susunod, grupo ng mga matatandang lalaki at babae sa Makati City pinatulog ang isang dayuhan para pagdakawan. 2 Zumba instructors, bakit nagsuntukan? At kapatid Prince of Primetime Kiko Estrada, pinasilip ang mas matinding aksyon na dapat abangan sa Totoy Bato. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinupuntirya ng mga magnanakaw ang ilang dayuhan sa Makati City. Ang mga sospek, mga matatandang nakikipagkaibigan kuno, pagkatapos ay patutulugin sa kapagnanakawan ang mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Dumapa ka lang dyan! Dumapa ka dyan!
Na-corner ng Makati Police ang rider na ito sa Barangay Poblasyon sa Makati City. Parte umano ng rider ang grupong nang hold up sa isang Amerikanong turista. Kasama ang 3 pang kasabwat, pinalibutan ng mga kawatan ng turista at persang kinuha ang kanyang wallet at cellphone. Pero sa pamamagitan ng GPS o Global Positioning System, na-trace ang cellphone. Eksakto naman sir na yung nasa Makati Ave na kung saan pumalo yung pitik ng kanyang cellphone ay nandun ang ating covert operatives. No? Rider and then, nahuli na po yung yung Celso. Arestado si alias Celso at nabawi sa kanya ang cellphone ng turista. Bigo naman ang pulis na mahuli ang 3 nitong kasabwat. Hindi na na-recover ang wallet. Sa hiwalay na operasyon naman, inaresto ng Makati City Police ang 5 ng biktima ng French national sa parehong lungsod. 3 babae at 2 lalaki na nasa edad 55 hanggang 65 ang dinakip. Ang modus, nakipagkaibigan daw muna ang grupo sa biktima. Matapos niyan, tinurukan umano nila ito ng Ativan o yung gamot pampatulog. Tinangay na 5 suspect ang cellphone at 90,000 pesos na pera ng dayuhan. Pero nang dahil ulit sa GPS, natunto ng tinagurang Ativan Gang. Aminado ang grupo na pinatulog nila ang biktima pero hindi raw sa pamamagitan ng injection. Wala po kami in-inject sir. Yung sleeping pills sa prutas. Sa prutas? Ano ba, inog na mangga, ganyan. Naharap sa kasong robbery hold-up ang mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nauwi sa suntukan ang Zumba sa Coronadal City sa South Cotabato. Ang ugat ng away, alamin sa Frontline Report ni Nina Ongpauco. Awayan ng 2 Zumba instructor sa Coronadal City, South Cotabato. Nag-umpisa sa sigawan, duruan hanggang sa nag-ambahan. Inawat sila ng mga kasamahan sa Zumba pero di nagpapigil, nagkasapakan. Ang nakasombrerong instructor, kombo ng sipa ang suntok ang pinakawalan. Ang mga miyembro ng Zumba Club abay nag-cheer pa. Higilang yan ng pumagitna ang isang residente. Ang ugat ng gulo ay ang nahating Caracasa Fitness Association. Nagkaroon kasi ng 2 aksyon. Nagkataon pa na sabay silang magzuzumba sa iisang lugar kaya nagkaagawan ng pwesto. Ang ending, walang zumbang naganap. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Arestado ang 3 lalaki sa Maynila matapos mahuling nagnanakaw ng mga kable ng telepono. Nagbabalik si Nina Ongpauco, exclusive. Pasado 2:00 ng madaling araw noong Biyernes nang maaktuhan sa CCTV ang 2 lalaking ito na sumampas sa bubungan ng isang bahay sa Santa Ana, Maynila. Mukhang tumatambay lang sa bubungan ang 2. Yun pala, mga tirador sila ng mga kable ng telepono. Nilagari nila ang mga wire habang ang nakapulang lalaking kasama nila nagsilbing lookout sa kalsada. Nang maputol ang mga kable, dali-dali silang bumaba, saka mabilis tumakas, bitbit ang mga wire. Sa tulong ng CCTV, nakilala at naaresto ang 3 na pag-alamang ang 2 sa kanila mga menor de edad. Yung wire, malaking halaga na ngayon yan, mga tanso. Actually, nakuha nga namin yung natitirang nabalatan na. Ayon sa mga pulis, aabot sa 19,000 pesos ang halaga ng kable na tinangay ng mga kawatan. Maharap sa kasong theft ang leader ng grupo na si alias Tisoy. Habang ang 2 menor de edad ay nasa pangangalaga ng DSWD at isa sa ilalim sa diversion program. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Sumobra na sa pagsunod sa batas trapiko ang ilang motorista dahil sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pati ambulansya, hindi na pinapadaan sa takot na mahuli at magka-violation sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Hindi makaabante ang ambulansyang ito habang nasa stoplight. Wala kasing rider na gustong magbigay daan sa takot na mahuli sila sa No Contact Apprehension Policy o NCAP kapag umabante sila o lumipat ng lane. Paglilinaw ng MMDA, walang violation sa ganitong sitwasyon. Hindi raw huhulihin ng mga aandar na sasakyan kahit nakapula ang traffic light kung may padadaaning ambulansya. Dagdag pa ng MMDA, ang lahat ng mga nakukunan sa NCAP na lumalabag sa batas trapiko ay mano-mano pa rin nire-review at binavalidate. Aabutin daw na 7 araw bago matanggap ng NCAP violators ang notice of violation sa kanilang registered address. Ang multa ay pwedeng bayaran sa online platform ng Land Bank, mga bayad center, opisina ng MMDA at e-wallet tulad ng Maya. Pagdating naman sa EDSA Rebuild, lane by lane ang magiging sistema ng pagsasaayos ng kalsada.
uunahin ng busway hanggang sa makarating sa outermost lane. Pero ngayon pa lang, nangangamba na ang mga commuter sa katakot-takot na traffic. Mahirap po talaga kasi kailangan mong gumising ng mas maaga, mag-prepare ng maaga, tapos babiyahe makipagsapalaran ka pa sa maraming pasahero, makipagsiksikan. Mas matraffic po yun yung magiging problema. Baka abutin ka ng 3 oras. Ayon sa isang grupo ng mga manggagawa, dapat kinonsulta muna ang mga dumadaan sa EDSA bago simulan ng EDSA rebuild. That's 2 years of suffering. So, hindi ba dapat pinapaliwanag sa publiko, una, paano ba may ibsan ang suffering ng mga kasama natin na ngayon ay nagsasuffer na at lalala pa? Inilatag na rin ng MMDA ang mga alternatibong ruta na dadaanan ng mga motorista habang inaayos ang EDSA. May rerouting scheme din sa southbound na dadaan sa Skyway Stage 3. Bukod sa pagdadagdag ng 100 bus sa EDSA busway at train sa MRT, pinag-aaralan din ang paggamit sa mga nakatenggang Dalian trains. Bukod sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3, posible ring gawing libre ang toll sa NLEX connector sa gitna ng EDSA rebuild. Ipinagpapasalamat naman niya ng DOTR. We're so thankful po kay Mr. Manny Pangilinan sa kanyang pagkusang mag-offer na pwede din nating ilibre yung elevated tollway ng Metro Pacific Tollway Corporation, yung parte ng SLEX-NLEX connector. Ito talaga pinakamataas na antas ng bayanihan, ika nga. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon nga ay meron tayong binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay hindi natin nakikitang maging bagyo at hindi rin po natin ito nakikitang makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero itong low pressure area na ito ang maaaring mag-trigger o magpasimula ng ating habagat or southwest monsoon. Sa katunayan, meron na po yung hinihilang hangin na nagmumula sa southwest o yung kanyang trap ay nagdadala na po ng mga pagulan at mga scattered na pagulan dito po sa ilang areas ng Palawan at Mindoro. Ito pong ating low pressure area ay aakyat at sasabit dito sa ating tinatawag na frontal system. At kung mapapansin nyo, mula bukas hanggang sa darating na weekend, yung ating hangin ay manggagaling na dito po sa southwest. Yan na po yung pasimula ng ating habagat o yung ating tinatawag na southwest monsoon. Aantayin na lang natin ang sapat na dami ng ulan para masatisfy ang criteria ng Pag-asa para sa pagdedeklara ng opisyal na pagpasok ng panahon ng tag-ulan o yung ating habagat nga or southwest monsoon. Magpapatuloy po ang ganitong wind system sa mga susunod na araw at sa mga susunod na linggo pa. Sa kasalukuyan nga, meron na po tayong malawakang thunderstorms dito sa ilang areas ng Pangasinan at La Union ngayong araw na ito. Again, pag meron po tayong thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na ulan na posibleng magpabaha at magdala ng mga flash floods at landslides. Mag-ingat po tayo dyan. At mas mapapadalas na po yung ating mga thunderstorms. Sa darating na Biyernes hanggang sa weekend, ito pong western section ng Luzon, kasama po dyan ng Ilocos Region, maging dito sa La Union, Pangasinan. Ito pong western section ng Central Luzon, kasama na po dyan ng Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, maging dito sa Metro Manila. Although sumisikat naman ang araw, mas mapapadalas na po yung ating mga pagulan, dulot ng mga thunderstorms. Yan po ay dahil doon sa ating southwesterly wind flow o yung pasimula ng ating hanging habagat. Dahil medyo mataas naman ang ating axis ng mga pagulan, mababawasan naman ang ating mga pagulan dito sa areas ng Visayas at Mindanao ngayong darating na weekend. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa inyo. Sa ibang balita naman, inaresto sa Timor-Leste si dating Congressman Arnie Teves. Pero git ng anak ng dating mambabatas, kinidnap ang kanyang ama. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Mag-aalas 8 kagabi, oras sa Timor-Leste, inaresto si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves sa kanyang bahay sa lungsod ng Dili. Puwersahan umano siyang dinampot. Napayakap pa nga si Teves sa kanyang abogado. Ang ending, pareho silang nakakulong sa tanggapan ng Department of Interior ng Timor-Leste. Ayon sa anak ni Teves na si Axel, walang bitbit na arrest warrant o anumang legal na dokumento ang mga dumampot sa kanyang ama. They just came in forcefully. They took him out forcefully. He was illegally kidnapped and is now illegally detained. Naghain na ng petition for writ of habeas corpus ang kampo ni Teves sa Korte roon para mapigilan ang posibleng pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinse ng mga authority kung bakit siya inaresto. What is the basis for his detention?
at kung siya ay ide-deport, what will be the basis for his deportation. Wanted sa Pilipinas si Teves kaugnay sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 2023. Ilang beses sinubukan ipa-extradite ng gobyerno si Teves pero ibinasura ng Court of Appeals doon ang extradition request ng Pilipinas nitong Marso. Ayon naman sa DOJ, bagamat nagsabi na ang Timor-Leste na ayaw na nilang manatili pa si Teves sa kanilang bansa, hinihintay pa rin daw nila ang gagawin nitong hakbang kung ide-deport ang dating mambabatas bilang undocumented foreigner o alinsunod sa nakabinbing extradition request. Oras na may pinal na desisyon na, handa silang iuwi agad si Teves. Para naman sa byuda ni Governor Degamo na si Congresswoman Janice Degamo, malaking hakbang ang pag-aresto ng Timor-Leste kay Teves para makamit ng kanilang pamilya ang hustisya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto pa nga ang mas tumitinding aksyon sa kapatid seryeng Totoy Bato. Si Totoy mapapadpad sa bagong paraiso at meron pang mga bagong karakter. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Murphy. Patindi na ng patindi ang mga eksenang dapat abangan sa kapatid aksyon seryeng Totoy Bato na pinagbibidahan ni kapatid Prince of Primetime, Kiko Estrada. Kung sa Puok Paraiso maaaksyon na ang eksena, wah, abangan nyo dito sa Bagong Paraiso. Ito ang bagong setting kung saan ibibigay ni Totoy Bato ang mas maaaksyong eksena pa at mas tigasing mga eksena para sa inyo, mga kapatid. Sa unang pasilip nga sa News 5, rambol agad ang mga eksena na naabutan natin. Pag sinushoot mo tong place na to, parang naaamoy mo na yung eksena eh. Even the people, yung binabati nila ako kanina, Totoy, Totoy, sa nakakatuwa. Puring-puri naman siya ng kanyang mentor sa serye na si veteran actor Noni Buencamino. Kiko is very detailed, he loves his work very much. Kasabay ng pag-level up ng istorya, ang ilang bagong katropa. Kasama na riyan ang award-winning actor na si Gold Aceron as Onyx. Thank you sa pag-welcome. Yeah. Day one ko ngayon, medyo kinakabahan pero excited din ako siya. Napapanood ang Totoy Bato pagkatapos ng angbotya ng Section E sa Primetime Primera ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Murphy, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.